Sikat ang Cannon Road dahil ito ang pangunahing ruta paakyat ng Baguio. Marami ditong magagandang tanawin na gustong-gustong hintuan ng mga biyahero. Pero alam nyo bang sa likod nito ay may nagtatagong paraiso? Yan ang tutuklasin natin ngayon sa ating biyahe. Kaya kung adventure at mga solid spots ang trip nyo, tara at samahan nyo kami sa aming kwento. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome sa panibagong adventure natin. At dadalhin ko naman kayo kasama na ulit si Brother Eli sa isang tagong paraiso dito sa Tuba. Alam ko part pa yun ng Tuba eh. So naisip ko kasi bakit di natin i-explore ang mga uncharted roads sa Cordillera para magkaroon naman ng ibang option yung mga kaibigan nating adventure riders, yung mga kagaya ko na ayaw sumabay sa bugso ng mga biyahero tuwing holidays. So maghahunting tayo ng mga ruta at mga spots na medyo tago, medyo challenging pero hindi na yung sobrang hirap kagaya nung ginawa natin dun sa ating adventure from San Nicolas to Maliko. So nanggaling tayo, nagsimula yung adventure natin ngayon sa rotonda sa labas or sa dulo ng TP-Lex. Tapos dinire-diretso natin yung Marcos Highway at kumanan tayo pagdating ng Pugo. Sabay pumasok tayo sa Pugo Balangabang Road at tinahak natin yon hanggang makarating tayo dito sa Barangay Hall ng Balangabang. Tinahak namin ang bagong kalsadang ginagawa na magdudugtong sa mga bayan ng Tuba sa Benguet at Pugo sa La Union. Pag natapos ang proyektong ito ay mapapagaan na ang biyahe ng mga taga Tuba Benguet kapag bababa sila ng Agoo at sa iba pang bayan sa hilaga ng La Union. Bro, may mga nagko-comment na camping naman daw next time. Pag ano siguro, pag holiday, ganyan. Oo. Sige. Sa mga hindi kasi nakakaalam, si Eli ay teacher by profession. Kaya mahirap mag-schedule ng overnight. Pag weekend naman, syempre yung Sunday, family day. Kaya laging balikan ride lang kami ni Eli. Ang gamit pala namin ni Brother Eli ay Freedcon Intercom. Ang number 1 budget intercom para makakapag-usap kami habang nagbabiyahe. Itong mga hinahunting naming spots ngayon eh pagkakampingan din namin sometime in the future. Naroon tayo sa matatarik na mababato. Iyo. Mabuti na lang talaga itong inuna naming ruta, hindi yung galing ng Cannon. Kasi kung yung galing ng Cannon, mahirap akyatin to. Phew! Salamat kay RD. Yung aking guru, virtual mentor natin sa pag-offroad. Na-i-apply ko yung mga turo mo, bro. Diba hindi tayo sumemplang doon? Kung nung last time yun eh, wala, tumba na tayo. Hanga ako sa mga kagaya ni RD, yung mga natuto at hindi nakalimutang umalalay, bumalik sa pinanggalingan, tumulong sa mga newbie. Marami kasing natuto tapos nung feeling nila angat na sila sa mga baguhan, ang ginagawa na lang ay magyabang. Yung tipong paparamdam sa mga kasamang baguhan, o kahit hindi sa kasama, kahit sa community na lang, paparamdam nilang mahina ka kapag baguhan ka at kapag di ka makasabay sa kanya.
Kita nyo yung mga bitak na yan. Oh. Yung mga bitak na yan ang senyales na medyo delikado yung lugar. Ayan lang yung kalsada. May isang parte dito na nakita ko nung nagpalipad ako ng drone. Hindi na talaga kaya akyatin yung paahon. Parang na-wash out siya ng ano, malakas na agos ng tubig sa gitna kasi may ilog. Wala na nga. Sayang, dead end. Doon na yung ilog eh. Pero pwede naman kami maglakad kung gusto talaga namin mag-ilog. May tawiran naman dito eh. Tawiran na, ayun oh, tawiran ng tao, may lusutan. Laki nung landslide. Lakad tayo pa ilog. Ayun na oh, ilog na yun dyan eh. Sayang eh. May experience man lang namin yung ilog kahit saglit. Meron silang zipline dito oh. Ginagamit nila ito siguro pang ano, transport ng kanilang mga tanim. Sa ibaba kasi merong bahay at merong parang taniman ng ano, citrus o lemon. Lemon nga. May mga nalaglag. Uy, fresh pa to ah. Ay, hindi na. Tuyo na yung tuktok. Lemon nga yung tanim nila doon. Shoutout pala sa tropa kong si Lods Moto para sa Nonetheless, hindi Nonetheless sa clothing. Thank you. Kaya ako nagputi kasi kung maalala nyo na nakaraan, pinutakte ako ng mga ano tawag doon bro? Sip-sip kung tawagin locally. Sip-sip. Basta yung maliliit na insektong ano, gatuldok lang pero napakakati mga gat. Tapos yung sunod ng sunod sa'yo, tapos minsan pumapasok sa mata. Hindi pa gumagaling mga kagat ko nung nakaraling ko. Yan na naman sila. Nakalimutan ko magdala ng off lotion eh. Ayon sa aking research ay attracted sila sa mga dark clothing. Kaya ako nakaputi ngayon. Kasi ayaw ko tanggapin na mabaho ako eh. Kasi attracted din sila sa mga mababaho. Doon tayo tumawid sa kanan. Mula dito, akit tayo dyan. Tapos tutuntunin natin yung trail paakyat dito. Tapos bababa ulit tayo sa kabila kasi nandun yung magandang ilog. Dito pala, sarap na magtampisaw. Kaya lang eh, masyado tayong maraming gamit na mababasa. Pag nagtampisaw tayo, dapat ano na, all out. Sarap lang tayo ng magandang liguan. Sarap ng tubig, napakalamig. Ligo-ligo na ako. Pero tingnan natin sa itaas kasi may nakita ako sa drone. Mas malakas yung ilog. Saka merong falls na mas malaki. Oo nga pala. Gusto ko lang i-announce na meron na tayong membership. Membership ay may bayad 129 pesos per month. Ngayon, hindi naman ito para sa lahat. Para lang ito dun sa mga interesadong malaman yung mga lokasyon ng mga raw spot na nadidiscover natin. Kasi meron ako mga raw spot na hindi sinishare sa ngalan ng pagpe-preserve nung pagka-pristine ng lugar. Kasi pag sumikat yung mga ganyang spot, tapos madaling puntahan, itudumog ng mga ano, irresponsableng turista. So, para sa inyo na mga gusto ng matahimik na lugar for camping, ganyan, para sa inyo yung membership. Saka mas mahaba yung videos na mapapanood ng mga members. Yun lang. Matari pa pala yung trail. May ahon pa pala. Kaya nga.
I'll leave the decision to you, Master Eli. Ano? Ikaw ang magdesisyon. Go ako kahit saan. Kahit anong desisyon mo. Doon sa part na yun, nakita niyo sa drone kanina. Hindi ko na matandaan kung... May ano ba? Pero dinig ko yung ilog nandyan eh. Oo nga eh. Ngayon, may bahay doon eh. Ibig sabihin, nakita naman natin may daan doon kanina. Baka yan, siguro yung bahay dyan, tawid muna sa ilog bago sa bahay niya. Ah, pwede din. Pwedeng yung ilog dyan, pwedeng yun. Kasi ang taas niya. Oh, mataas. Kung mataas Tapos, yung pakyat, mataas kung yung pababa. Yung pakyat, yung pagbaba na naman ng Oo. mahaba. Ah, sige. Let's go back. Saka na yan. Weigh the risk, ika nga. Kapag hindi worth it yung mag-take ng risk. Kasi sa pagtimbang ng iyong panunuri. Okay, huwag natin sugal. Magiging destination din ng mga riders to pag natapos. Parang malito, no? Doon sa nagsabi na yung mga adventures ko ay hindi na pang ordinaryong tao, ay salamat po sa compliment. Doon sa part na hindi ko raw ginagamitan ng utak, or parang hindi ko na ginagamitan ng utak yung iba nating adventures. Kung hindi nyo kasi nalalaman, ang aking hero or pinaka-influencer sa mga pag-adventure na ganito ay si C90 Adventures. Malamang konti lang ang nakakilala sa kanya, or baka nga hindi nyo kilala. Ang sikat kasi ay si Itchy Boots, na totoo din naman na nakakamangha din yung kanyang mga adventure. Pero pag napanood nyo si C90 Adventures, ibang level talaga yung kabaliwan nun. Sa kanya ako na-inspire, nag-cross country gamit yung kanyang C90 lumang Honda. Tapos minsan gumawa pa siya ng trike para sa girlfriend niya na nagkaroon ng back injury para lang matuloy yung kanilang adventure. Tapos nag-adventure siya gamit ng isang parang laruan na mini jeep, Chinese na mini jeep, na nilagyan niya ng remote control. At minsan pa nilagyan niya ng pampalutang, ginawa niyang amphibious. Diba, ganung klaseng adventurer yung parang animal spirit. Sa kanya ko rin natutunan na life is short para makontento sa ordinaryong adventures. So, kung tatawagin yung katangahan yung ating mga adventures o stupid, well, ako na ang pinakamasayang tangang adventurer. And I'm proud of it. Rito na tayo sa Cannon. Dito tayo umikot kasi nga hindi na natin kayang tuhugin yung ruta doon sa sa may na yun? Kalimutan ko yung barangay. Hello bro. Bro, anong barangay na yun? Yung pinuntahan natin doon? Hindi mo rin maalala.
pala. Anyways, ilalagay ko na lang dito sa caption. So, dito kami nagdumaan para umiikot papunta dun sa ating destinasyon na po Hidden Paradise. Ma-share ko lang, no, pag tag-ulan maganda dumaan dito ng Cannon Road kasi mas ma-appreciate niyo yung mga falls. Meron mga falls sa kalsada mismo at meron itong bridal falls. Bridal kasi yung itsura niya, para siyang veil ng bride. At pwedeng maligo dun ha. Ngayon ko lang nalaman. Nakita ko kasi sa drone. Mahirap lang kasi dyan parking eh. Walang parking space sa kalsada. Diskartehan na lang. Pero na palang babaan dito para makababa dun sa ilog. Mas meron din siyang space para makatabi yung mga sasakyan. Isa sa mga scenic route talaga tong Cannon Road paakyat ng Baguio. Yung nga lang, kapag peak season, dami kasabay, traffic. So kung di nyo pa nasusubukan yung Asin Road, nadadaan ng Asin Tunnel, i-try ninyo yun. Para maiba naman yung ruta nyo tuwing aakyat kayo ng Baguio. Or, puntahan nyo na lang yung mga pupuntahan natin ngayon at sa mga susunod pang videos para hindi kayo makipagsiksikan sa napaka-traffic na Baguio. Mag-alala, sagot ko ang lunch. Sagot natin lunch, nalate tayo kanina. Usapan namin ni Ellie, sinong malilate. Meron ako naisip na idea. Bro, palit kaya tayo motor? Yung gano'n, hindi mo gugustuhan. Lakas-lakas yan eh. Tara. Eh, hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan, di ba? Hanggang doon sa ano, sa destination natin. So, gusto kong maramdaman ng crossover. Kasi natitempa akong magkaroon. Pero ayoko namang magpa-dalos-dalos. So, test drive muna natin. Ay, akin na yung ko, throttle assist. Baka sumikwad ka dyan. Natataranta yung kamay ko dyan, di sanay. Ito pala life hack sa mga gustong mag long ride at madalas mapagod yung kamay. Throttle assist. Kaya naman pala malakas si Ellie. Kaya nabawasan yung timbang eh. Wala side mirror. First impression ng Suzuki crossover. Oh! Ang ganda ng hatak sa gitna. Lakas ng hatak sa simula ng piga yung kanyang torque. Tapos may bitaw din yung gitna. Ayos kaya pala kapag gumahataw kami ni Ellie sa straight, naiiwan pa rin yung si Purgas, yung PG1. May dulo pa rin pala itong crossover, hanip. Masigunda pa lang ako. At saka hindi ma-vibrate. Grabe yan. Malakas yung torque niya pero hindi ma-vibrate. Hindi kagaya ni Purgas. Napaka-vibrate ng engine. In fairness dito sa crossover, ang ganda ng tuning ng kanyang gearing. Yung kanyang first gear, maikli at malakas ang hatak. Talagang pang-akyatan. Pero pagdating mo ng segunda hanggang kwarta, para siyang tinono sa pang-touring na kayang-kaya kang bigyan ng tamang power sa mahabang stretches. Merong dulo, ika nga. Mula sa Cannon Road, sa may Camp 3, liko tayo ng daan. Thank you. Liko tayo ng daan papasok ng Tabaan Sur. So far puro paahon yung ating kalsada na sementado naman. Kung kilala nyo na ako ay alam ninyong isang malaking pagsubok sa akin ang pigilan ng sariling mamitas ng mga prutas sa kalsada at
Isa sa pinakamalaking challenge ko ngayon ay nararanasan ko dahil sa dami ng lemon dito. May mga taniman ng lemon. Pero marami naman nalaglag. Kung mga nalaglag kanina na nadaanan natin, tignan natin kung mayroon tayong mapapakinabangan. Pero yung mga nasa puno, wag, megats yan. Pinapa-mature pa at pinapahinog ng mga may-ari yan. Yun, kung matitikman ko sa off-road si crossover Punta ba dito? Sabi ba, turn right? Uy, saan na tayo? Muntik pa nga mag-trespass. Sorry po. Oh! Ay ka. Kaya? Kabigatan si Brother Eli sa PG1. Pero sumpa ni Purgas yung kanyang bigat. Lakas ng engine brake nito, ganda. Oh, malapit to daw. 300 meters. Ooh. Uy, yung mga sayote. Katakab ako. Alam nyo ba na matamis ang kamote, ay sayoteng hilaw? Yung hindi pagburang sarap niyan, promise. Try nyo pag meron kayong chance. Sayoteng hilaw. Hindi siya dadaanan ng kalsada. Ba't may kalsada nga eh? Hindi, may kalsada siya. Hindi, tingnan mo, pag diniretso natin yung itaas sa kanan, baka bababa yan dun. Ayun na, yung hidden paradise. Parang sobrang tarik bro. Kaya po ba? Kaya ko ba? Okay. Sinabi ni Ellie Pag sinabi ni Ellie na kaya ko, kakayanin ko. Wala nang kapit Puro dulas Okay. Yeah. Whew. Nagawa natin, mga kaibigan. Akala ko hindi ko magagawa. Ang ganda niya, ang ganda ng liguan. Woohoo! Oh! Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to
Bigyan na ng tubig. Try to open your mind sometimes. You'll be just fine. Napakaganda ng kulay ng tubig. Naalala ko yung Cotomines. Gusto nga, Cotomines kayo? Aba, dito na lang kayo. Oo, hidden paradise. Napakaganda. Feel so moved, such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. Mamasta natin kung gaano kalupit si Trailmaster Ellie. Pinukay po ang mga bato, mga kaibigan. Kaya nyo na daw yan. Malakas yan si Ellie. Kala nyo lang. Joke lang yan. Oh, lakas talaga ng crossover oh. Tulak ko na, tulak ko na. Oh, kaya daw, kaya daw. Ay, grabe talaga. Baka alien.